Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang nephrologist na may higit 25 taong karanasan. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang, ang lihim na panganib ng kale sa iyong bato at kalusugan, mga katotohanang hindi sinasabi ng iba. Dear po nating mga mambabasa, habang tinitignan ninyo ang mga sariwang berdeng dahon ng kale sa inyong hapagkainan, naitanong nyo na ba sa sarili kung ang green juice na iniinom ninyo tuwing umaga para sa kalusugan ay maaari palang maging isang tahimik na banta sa inyong buhay? Karamihan sa atin ay naniniwala na ang green vegetable juice ay juice ng buhay, na mas madalas inumin ay mas magiging malusog at mahaba ang buhay. Ngunit hinihiling ko po na bigyan ninyo ako ng ilang minuto upang pakinggan ang isang tunay na kwento. Alas 2 ng madaling araw, sa katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya na bumabasag sa tahimik na gabi. Isang pasyente, mahigit 60 taong gulang, na ilang oras lang ang nakalipas ay mahimbing na natutulog kasama ang kanyang pamilya, ay biglang inatake sa puso at dinala sa emergency room sa kritikal na kondisyon. Ako po ay isang espesyalista sa kidney na may higit 25 taong karanasan. Karamihan sa aking oras ay hindi sa tahimik na klinika, kundi sa abalang emergency room at sa malamig na dialysis unit. Sa mga lugar na iyon, nasaksihan ko mismo ang maraming nakapanlulumong sitwasyon. Kapag ang mga pagkain na kinakain para sa kalusugan ay nagiging lason, unti-unting sumisira sa bato at sa huli ay nagbabanta sa buhay ng tao. Ang kale ay karaniwang pinupuri ng media at mga eksperto bilang hari ng mga gulay. Hindi ito mali. Para sa mga bata at malusog na tao, ang kale ay tunay na nagdudulot ng maraming benepisyo. Ngunit para sa inyong nasa edad 60 pataas, ang kwento ay ganap na iba. Ang inyong kidney sa panahong ito ay parang isang water filter na matagal nang gumagana sa loob ng ilang dekada, sensitibo at madaling ma-overload. Sa ganoong sitwasyon, ang hilaw na kale ay hindi na pagkain na nagpapalusog kundi maaaring maging isang time bomb para sa kidney. Ang pinaka nakakatakot ay ang panganib na ito ay hindi agad nagbibigay ng babala. Sa umaga, umiinom kayo ng kale juice na may pakiramdam ng pagiging sariwa, ngunit ang mga hindi ka nais-nais na sangkap ay tahimik na maaaring maipon sa daloy ng dugo. At pagkatapos, sa isang gabi kung kailan natutulog ng mahimbing ang buong pamilya, ang katawan ay biglang hindi na makayanan. Sa malalaking ospital, kung saan ang bawat konsultasyon ay tumatagal lamang ng ilang minuto, ang mga doktor ay karaniwang walang sapat na oras upang ipaliwanag ng detalyado ang mga katotohanan ito sa inyo. Ngayon, dito sa aking channel, nais kong ipaliwanag sa inyo ang mga mapanganib na katotohanan tungkol sa kale na kakaunti lamang ang nagbabanggit na may isang layunin lamang, upang protektahan ang inyong kalusugan at buhay. Kung nais ninyong makapasok sa katandaan ng mapayapa, hindi nang hihinayang sa kama ng ospital, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito ngayon. Isang maliit na aksyon ngayon ay maaaring maging isang matibay na insurance para sa inyong kidney sa maraming taon na darating. Pagkatapos nito, susuriin ko ng detalyado ang 3 pinakamalalang kombinasyon sa kale na nagdudulot ng matinding pinsala sa kidney. Dahil ba sa mapait at mahirap inumin ang lasa, kaya madalas ninyong nilalagyan ng mansanas o matamis na prutas sa blender tuwing umaga? Sinasabi ng mga tao na ang gamot ay mapait ngunit nagpapagaling, ngunit ang paghahalo na ito, na akala ninyo ay nagpapadali sa pag-inom, ay maaaring isang tahimik na pagkakamali na unti-unting sumisira sa haba ng buhay. Hinihiling ko po na panoorin ninyo hanggang sa huli dahil ang bawat minuto ng pakikinig ngayon ay makakatulong sa inyo na maiwasan ang malalaking panganib sa hinaharap. Bahagi inong, 3 pinakamalalang kombinasyon sa kale na nagdudulot ng pinsala sa kidney. Ang unang pinakamalalang kombinasyon, kale at mansanas, ang simula ng panganib. Marami sa inyo ang naniniwala pa rin na ang pagdaragdag ng prutas na mayaman sa bitamina sa berdeng gulay ay mabuti para sa kalusugan, na parang nagdaragdag ng kagandahan sa kung ano na ang maganda. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na sa mga may kapansanan sa paggana ng kidney o diabetes, ang kombinasyong ito na tila malusog ay minsan nagiging isang mapanganib na switch na tahimik na nagtutulak sa kidney at puso sa alertong sitwasyon. Sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga kaso kung saan isang maliit na ugali sa pagkain ay nagdulot ng malaking kapahamakan. Naaalala ko pa ng malinaw ang kwento ni Mang Ben, 68 taong gulang, na dinala sa emergency room isang hating gabi habang ako ay naka-duty.
Ilang taon bago nito, siya ay na-diagnose na may maagang yugto ng diabetes sa isang regular na check-up at hindi pa kailangan ng gamot. Ngunit dahil sa takot sa komplikasyon, nagtakda siya ng isang napakahigpit na disiplina sa pagkain. Nilimitahan niya ang puting kanin, lumipat sa brown rice, at lalo na naniniwala na ang pag-inom ng kale juice tuwing umaga ay makakatulong sa paglilinis ng katawan, pagprotekta sa puso at kidney. Bumili siya ng kale ng maramihan at halos araw-araw ay gumagawa siya ng juice. Ang problema ay nasa katotohanan na ang kale ay may matapang na amoy at bahagyang mapait na lasa, samantalang mahina ang kanyang tiyan. Nag-aalala siyang ang pagdaragdag ng pulot o asukal ay magpapataas ng kanyang blood sugar, kaya pinili niya ang mansanas sa pag-aakalang ang natural na tamis ay ligtas. Naglagay siya ng maraming mansanas sa blender upang takpan ang pait ng kale. Nang ganap na matakpan ng tamis ng mansanas ang lasa ng gulay, naging mas madali ang pag-inom. Sa halip na uminom lamang ng isang maliit na baso tulad ng orihinal na plano, uminom siya ng uminom na parang umiinom ng fruit juice. Noong gabing iyon, uminom siya ng malaking dami ng kale juice na may halo ng mansanas, busog at nakaramdam ng ginhawa, pagkatapos ay natulog nang hindi alam na ang kanyang katawan ay nagpupumilit. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa tahimik na espasyo, ang kanyang asawa na nasa tabi niya ay biglang nagising dahil sa malakas na pagyanig ng kama. Nanginginig ang buong katawan ni Mang Ben, pinawisan ng malakas, at hirap huminga. Sa gulat, ginising siya ng kanyang asawa ngunit halos hindi siya sumagot. Ang tibok ng puso niya ay magulo at hindi regular. Habang dinadala sa ospital, kinailangan ng emergency team na isagawa ang cardiopulmonary resuscitation, CPR. Ang electrocardiogram ECG monitor ay nagpakita ng magulong wave patterns na senyales ng isang napakapanganib na kondisyon. Ang huling diagnosis ay ventricular fibrillation VF dahil sa hyperkalemia, sobrang taas ng potassium sa dugo. Kapag ang potassium sa dugo ay tumaas ng sobra, ang puso ay hindi na regular na tumitibok kundi nagiging paralisado tulad ng isang makina na na-overload ng kuryente, nanginginig at maaaring huminto. Kaya bakit ang mansanas at kale, ang dalawang pagkain na itinuturing na mabuti para sa kalusugan, ay nagdulot ng ganoong matinding kahihinatnan? Ang ugat ay nasa napakataas na nilalaman ng potassium sa kale at ang kapansanan sa kakayahan ng kidney ng matatanda na mag-alis ng potassium. Sa mga kabataan, ang malusog na kidney ay maaaring magsala at maglabas ng labis na potassium sa pamamagitan ng ihi. Ngunit sa kidney na gumagana na ng mahigit 60 taon, ang kakayahang ito ay lubhang nabawasan, tulad ng isang filter net na lumuwag at napunit. Ang tamis ng mansanas ay gumaganap ng isang mapanganib na papel sa dahilang nagpapainom ito sa inyo ng higit sa kinakailangan nang hindi ninyo napapansin. Bukod pa rito, ang fructose sa mansanas ay maaaring magpatindi sa dugo ng mga taong may diabetes. Pinipigilan nito ang sirkulasyon sa maliliit na daluyan ng dugo ng kidney na lalong nagpapahirap sa pag-alis ng potassium. Ang mansanas, sa kasong ito, ay nagiging isang pintuan para sa potassium na unti-unting maipon at direktang atakihin ang puso. Kung pinapanood ninyo ang nilalaman na ito at kayo ay may diabetes, matanda na, o binabalaan na ng doktor na hindi na tulad ng dati ang inyong kidney function, mangyaring maging lubhang maingat sa mga green vegetable juice na hinaluan ng maraming matatamis na prutas. Isang mansanas na inilagay sa blender ay maaaring hindi agad nakakapinsala, ngunit ang paulit-ulit na ugali araw-araw ay maaaring maging mitsa para sa isang malaking insidente. Subukan ninyong isipin, mayroon ba kayong kakilala na umiinom ng vegetable juice na may maraming prutas para manatiling malusog? Kung mayroon, ang pagbabahagi ng impormasyong ito ay makakatulong sa kanila na huminto sa tamang oras at maiwasan ang isang mapanganib na gabi na walang sinuman ang nagnanais. Si Mang Ben ay pinalad na naligtas ang buhay, salamat sa agarang pagbibigay ng emergency medical attention. Nang magising siya sa intensive care unit, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay na may mga mata na puno ng pagsisisi. Sinabi niya, kung naintindihan ko lang ng mas mabuti ang aking katawan sa katandaan, kung hindi lang ako masyadong naniwala sa mga bagay na maganda pakinggan. Ang kwentong iyon ay isang napakalalim na paalala na sa edad na ito, ang pagkain ng tama ay mas mahalaga kaysa sa pagkain ng masustansiya at minsan ang pagiging moderate. Ang kaalaman ang pinakamahusay na gamot upang protektahan ang kidney at puso. Ang ikalawang pinakamalalang kombinasyon, kale at gatas, yogurt ang susi sa bato. Kung ang kombinasyon ng kale
at ilang prutas ay parang isang tahimik na panganib na unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. Ang kombinasyon ng kale sa gatas o yogurt ay parang isang pampahirap na hayagang nagdudulot sa inyo ng matinding sakit habang ang inyong isip ay ganap na gising. Ang pinakamahirap tanggapin para sa marami sa inyo ay ang salarin sa kwentong ito ay hindi bago kundi ang gatas at yogurt. Ang mga pagkaing ito ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at malawakang ipinapamahagi bilang simbolo ng calcium, matibay na buto at nakonsumo na ng hindi mabilang na pera at tiwala sa loob ng maraming taon. Sa edad ng pagiging nasa katanghaliang gulang at matanda, ang takot sa osteoporosis, pananakit ng kasukasuan, at bali ng buto ay palaging nasa isip tulad ng anino na hindi umaalis. Marami sa inyo ang nakasaksi sa mga kaibigan at kamag-anak na dahil lamang sa isang bahagyang pagkadulas ay kinailangan na manatili sa kama ng ilang buwan. Ang takot na ito ang nagtulak sa marami na maghanap ng lahat ng paraan upang mapalusog ang kanilang sarili. Kabilang dito ang pinakakaraniwan ay ang paggawa ng kale juice na mayaman sa calcium kasama ng gatas o yogurt na may paniniwalang ang dalawang malakas na pinagmulan ng calcium ay magkasama upang maprotektahan ang mga buto at kasukasuan ng husto. Hindi mahirap makakita ng ganitong uri ng payo sa mga programa sa kalusugan, pagkain o social media kung saan ang kale ay itinuturing na hari ng mga berdeng gulay at ang gatas ay itinuturing na reyna ng calcium. Sa natural na pag-iisip ng marami sa inyo, ang kombinasyong ito ay tila puro benepisyo lamang at hindi maaaring magdulot ng pinsala. Ngunit ang geriatric medicine at ang klinikal na realidad sa mga matatanda ay nagkukuwento ng ganap na kakaibang istorya. Kapag ang dalawang pagkaing ito ay nagtagpo sa katawan ng isang taong lampas 60 taong gulang, lalo na sa isang kidney na bumababa ang function sa paglipas ng mga taon, isang napakatinding biological reaction ang nagsisimula. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kuwento ni Aling Nena, 60 lamang taong gulang na nakatira sa Maynila. Isang pasyente na direkta kong sinusubaybayan sa panahon ng kanyang paggamot. Matapos ang menopause, siya ay na-diagnose na may osteoporosis dahil sa kapansin-pansing pagbaba ng density ng buto. Ang takot na mabalian ng buto, manatili sa kama, at maging pabigat sa kanyang mga anak at apo ay nagtulak sa kanya na maging determinado sa pagkain ng tama ayon sa kanyang pinaniniwalaan na pinakamabuti para sa kanyang buto. Sa halos isang taon, tuwing umaga ay nagjujuice siya ng sariwang kale, dinagdagan ng yogurt o sariwang gatas, regular na iniinom araw-araw ng walang palya. Para sa kanya, hindi lamang ito isang baso ng inumin, kundi isang ritual ng pangangalaga sa kalusugan, isang pag-asa na unti-unti niyang pinapalakas ang kanyang buto. Hanggang sa isang hapon, habang namimili siya tulad ng dati, biglang dumating ang kalamidad. Sa isang sandali ng pagyuko upang pumili ng gulay, isang matinding sakit na parang may matalim at mainit na bagay na tumusok sa kanyang kaliwang likod ang nagpatupi sa kanya. Mabilis na kumalat ang sakit, pinawisan siya ng malamig, nahihilo, hindi makatayo ng tuwid, at sa huli ay napaluhod sa gitna ng pamilihan sa gulat ng mga nasa paligid niya. Ang resulta ng imaging diagnosis pagkatapos noon ay ikinagulat ng buong pamilya niya. Sa kanyang urinary tract ay may isang malaking bato na may matatalim na dulo na parang tinik na nakaharang sa pagitan ng kidney at ureter. Iyon ay kidney stone, isa sa mga pinakamasakit na uri na inuri ng medisina bilang kabilang sa pinakamatindi. Ang tanong na paulit-ulit na itinatatanong ng kanyang pamilya at niya mismo ay bakit ang calcium na dapat ay napupunta sa buto ay nagiging bato sa kidney. Ang sagot ay nasa oxalic acid sa kale. Kapag ang sangkap na ito ay nakatagpo ng calcium mula sa gatas o yogurt, sila ay mahigpit na nagbubuklod, bumubuo ng calcium oxalate crystals, isang compound na halos hindi natutunaw sa tubig. Sa mga kabataan na may malusog na kidney at sapat na pag-inom ng tubig, isang maliit na bahagi ng mga kristal na ito ay maaaring mailabas. Ngunit sa mga matatanda, ang kakayahan ng kidney na magsala ay nabawasan. Bukod pa sa ugali ng pag-inom ng kaunting tubig, ang urinary system ay nagiging parang isang makitid at tuyong daanan. Ang oxalic acid ay pumapasok sa kidney at nananatili doon ang calcium na nagiging sanhi ng hindi pagdaloy ng mga maliliit na kristal na parang buhangin sa simula kundi kumakapit at lumalaki sa paglipas ng panahon, tulad ng isang snowball na gumulong ng hindi humihinto. Pagkatapos lamang ng ilang buwan hanggang isang taon, ang mga kristal na ito ay nagiging matitigas at matatalim na bato na sumusugat sa tissue ng kidney
at nagdudulot ng pagbara sa daloy ng ihi. Si Aling Nena ay nakatakas lamang sa sakit matapos sumailalim sa lithotripsy, isang pamamaraan na hindi magaan para sa mga matatanda. Nang magising siya, tiningnan niya ako ng may pagod na mata at nagtanong ng isang tanong na nagpapaisip sa sinumang propesyonal sa medisina. Bakit ako nagsisikap kumain para maging matibay ang aking buto? Ngunit sa huli ang nasa loob ng aking katawan ay puro bato at mahina pa rin ang aking buto? Ang resulta ng bone density test pagkatapos noon ay nagpakita na ang kanyang kondisyon ay halos hindi bumuti. Hindi nakarating ang calcium kung saan ito dapat pumunta kundi nanatili upang bumuo ng bato. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi kakaiba, kundi isang tipikal na resulta ng pagkain ng tamang pagkain ngunit sa maling paraan na parehong magastos at nakakapinsala sa katawan at nagdulot pa ng sakit. Kaya kung sa kasalukuyan ay mayroon kayong kale sa refrigerator na nakatabi sa gatas o yogurt na may balak na pagsamahin upang palakasin ang buto, mangyaring huminto sandali upang magnilay. Ang sandali na pinaghalo ninyo ang dalawang iyon sa iisang blender, marahil ay hindi kayo gumagawa ng pampalusog, kundi dahan-dahang gumagawa ng matalim na kutsilyo na tahimik ngunit tiyak na nakatutok sa pagod na kidney ng inyong sarili. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na maging malusog at magkaroon ng kalidad ng buhay araw-araw. Ang ikatlong pinakamalalang kombinasyon, hilaw na kale at maalat na sausawan, ang malalang pampahirap. Kung ang dalawang naunang kwento ay parang mga biglaang suntok na nagpatumba sa katawan sa maikling panahon, ang ikatlong kombinasyong ito ay tahimik, dahan-dahan ngunit patuloy na sumisira sa kidney sa paraang untik-unti ngunit sigurado. Mapanganib ito hindi dahil sa agarang pagkabigla, kundi dahil tinatamaan ito ang isang napakakaraniwang ugali sa pagkain ng mga Pilipino na halos hindi iniisip ng marami sa inyo na mali. Iyan ang ugali ng pagkain ng hilaw na gulay na binalutan ng karne, kanin at isinasawsaw sa maalat na sarsa, patis o bagoong sa mga kainan ng pamilya. Para sa maraming matatanda, ang larawan ng sariwang dahon ng gulay na binalutan ng pinakuluang karne, isinasawsaw sa bagoong o maalat at maanghang na sarsa, ay isang alaala ng tahanan, isang masarap na pakiramdam, isang pagiging simple pagkatapos ng maraming taon ng pagkain ng maraming karne at isda. Ang kale, na may malalaki at makapal na dahon na mukhang sariwang berde, ay lalong kinagigiliwan sa pag-aakalang mas madilim ang kulay ng gulay ay mas masustansiya. Marami sa inyo ang naniniwala pa nga na ang pagkain ng hilaw na gulay ay nagpapanatili ng bitamina at mas mabuti para sa kalusugan. Ngunit ang kombinasyon ng hilaw na kale at maalat na sausawan ay isang uri ng malalang pagpapahirap sa kidney, lalo na sa mga may mataas na presyon ng dugo, diabetes o bahagyang pagbaba ng function ng kidney. Naaalala ko ng malinaw ang kwento ni Tatay Jose, 70 taong gulang. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-inom ng alak at pagkain ng maalat, nagpasya siyang baguhin ang kanyang lifestyle upang mapangalagaan ang kanyang kidney at puso. Iniwan niya ng tuluyan ng alak, binawasan ng karne, at tuwing gabi ay kumakain siya ng maraming hilaw na kale na binalutan ng kanin at isinasawsaw sa maalat na sarsa na may bawang at sili. Naniniwala siyang tama ang kanyang landas sa malusog na pamumuhay dahil ang kanyang pagkain ay mukhang napakaberde, napakalinis at napakanatural. Sa unang 2 buwan, wala siyang naramdamang kakaiba, ngunit pagkatapos noon, nagsimulang magkaroon ng kakaibang senyales ang kanyang katawan. Sa umaga paggising, naramdaman niya na mabigat ang kanyang muka at bahagyang namamaga ang kanyang mga talukap ng mata. Akala niya ay dahil lang sa hindi mahimbing na pagtulog. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang mamaga ang kanyang mga binti. Umabot sa punto na kapag pinindot niya ang balat gamit ang kanyang daliri, ang marka ay nananatili ng matagal bago bumalik sa normal. Ang pakiramdam ng bigat ay kumalat sa buong katawan, na parang ang katawan ay nalubog sa tubig at umabot sa rurok sa gabi. Kapag humiga siya, naramdaman niya ang paninikip ng dibdib, hirap huminga, at kailangan niyang umupo upang makaramdam ng ginhawa. Sa huli, kinailangan niyang gumamit ng maraming unan sa kanyang likod at halos gising siya buong gabi dahil hindi siya makahiga ng tuwid. Nang madala sa ospital, ipinakita ng resulta na puno ng likido ang kanyang baga, malubhang bumaba ang function ng kidney, at malalim na bumaba ang glomerular filtration rate, GFR.
Ang diagnosis ay acute pulmonary edema dahil sa matagal na pagpapanatili ng sodium at tubig sa konteksto ng kidney failure. Marami ang nakakarinig nito at hindi pa rin maintindihan kung bakit ang pagkain lang ng hilaw na gulay na may sausawan ay maaaring magdulot ng ganitong mapanganib na sitwasyon. Ang sagot ay nasa dalawang salik na magkasama at parehong napakasama para sa katawan ng matatanda. Una, ang hilaw na kale ay hindi tulad ng malalambot na lettuce. Ang kale ay may makapal, matigas na dahon, maraming insoluble fiber kapag kinakain ng hilaw. Lalo na sa gabi, ang digestive system ng matatanda ay kailangang magtrabaho ng husto upang iproseso ito. Ang magaspang na fiber na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pananakit ng tiyan, kundi nagpapataas din ng metabolic burden. Pinapagana nito ang kidney na iproseso ang mas maraming electrolytes, kabilang ang potassium na mahirap nang mailabas ng mahina ng kidney. Pangalawa, at ang mas mapanganib na salik ay ang alat mula sa sausawan. Upang malunok ang mapait at matigas na dahon ng hilaw na kale, kadalasan ay mas marami kayong isinasawsaw kaysa sa normal. Ang sodium sa patis o bagoong ay may napakalakas na katangian ng pagpapanatili ng tubig. Sa mga kabataan, ang kidney ay maaaring maglabas ng labis na sodium ng medyo epektibo. Ngunit sa mga taong lampas 60-70 taong gulang, ang kidney ay parang isang filter na mayroon ng luma at hindi na sapat ang lakas upang mailabas ang sodium. Ang resulta ay ang pagpapanatili ng tubig sa katawan na nagdudulot ng pamamaga ng mga binti, pamamaga ng mukha, at kapag sobra na, ito ay umaapaw sa baga na nagdudulot ng hirap sa paghinga, pagka-suffocate sa gabi. Ang nakakainis ay ipinagmamalaki ni Tatay Jose na iniwan na niya ang alak, ngunit sa katotohanan ay naglalagay siya sa kanyang katawan ng isang uri ng maalat na lason tuwing gabi na mas tahimik kaysa sa alak ngunit hindi gaanong mapanganib. Sa ilalim ng balat ng isang luntiang, malinis at tila malusog na pagkain, ang kanyang kidney ay unti-unting nasira araw-araw. Ito ang laging ipinapaalala ko sa inyo. Ang mabuting pagkain ay hindi nangangahulugan na mabuti ang anumang paraan ng pagkain. At sa katandaan, ang pinsala ay kadalasang nagmumula sa mga ugali na tila hindi nakakapinsala sa mga taong mahina na ang kidney. Ang pagpapanatili ng ugali ng pagkain ng hilaw na kale na may maalat na sausawan ay parang paglalagay mismo ng kidney sa brine at pagkatapos ay pinipiga ito hanggang matuyo. Dito, bilang isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan para sa mga matatanda, nais kong sabihin ng tuwiran at matigas na maaaring magpahirap sa inyo ngunit kailangan ninyong marinig. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagkawala kapag kailangan ninyong bawasan ang maalat na sarsa, ang maasim-alat na pagkain na nakasanayan sa hapagkainan. Ngunit kailangan ninyong malaman na ang inyong kidney ay hindi na makakayanan. Hindi ito umiiyak ng malakas ngunit tahimik itong nanghihina araw-araw. Kung mayroon man sa inyo ang nakikinig at nag-iisip na maikli lang naman ang buhay ko, kaya kakainin ko na lang ng masarap, hayaan ninyong sabihin ko ng totoo. Maaari na kayong huminto dito. Para sa mga taong mas inuuna ang sarap ng dila kaysa sa mga nalalabing taon ng buhay, kahit ang doktor ay hindi makakatulong na mapanatili ang kanilang kidney function. Ngunit kung sa inyong puso ay mayroon pa ring isang bagay na napakatao, iyon ay ang hindi maging pabigat sa inyong mga anak at apo. Hindi nais na mabuhay ng umaasa sa huling mga taon ng buhay. Hindi nais na madala sa emergency room dahil sa hirap sa paghinga o pamamaga. Mangyaring pakinggan ninyo ako hanggang sa huli. Kung hindi ninyo nais na isang gabi ay mapunta sa ospital sa kondisyon ng pagka-suffocate dahil sa pulmonary edema tulad ng kaso ni Mang Jose, kung gayon ang maalat na sarsa sa hapunan ay kailangang tanggalin ngayon mismo. Kaya ang tanong ay, ibig sabihin ba ay kailangan ng tanggalin ng tuluyan ang kale? Hindi. Ang problema ay hindi sa kale kundi sa kung paano ninyo ito ginagamit. May isang napakasimpleng paraan ng pagluluto ngunit napakahalaga na makakatulong sa pag-alis ng nakakapinsalang bahagi para sa kidney at pinapanatili lamang ang tunay na nutritional value. Bago ko sabihin ang paraang iyon, gusto kong tanungin ninyo muli ang inyong katawan. Kamakailan, naramdaman ba ninyo na mabigat ang buong katawan na parang nababalutan ng basa na kumot ng walang malinaw na dahilan? Sa umaga, pagising, pagod pa rin kahit sapat ang tulog. Naramdaman ba ninyo na mas madali kayong ginawin kaysa sa iba kahit hindi malamig ang panahon? O nalalagas ang maraming buhok tuwing naghuhugas ng buhok at sinasabi sa sarili na dahil lang iyon sa edad? Maraming tao ang hindi pinapansin ang mga senyales na ito.
Ngunit kung umiinom kayo ng hilaw na kale juice tuwing umaga na may paniniwalang nagpapalusog sa kalusugan, kung gayon ang salarin ay maaaring hindi ang oras kundi ang berdeng baso ng juice na iyon. Ito ay isang napakatahimik na epekto na hindi lamang nakakaapekto sa kidney kundi nagpapahina din sa thyroid gland, ang organ na inihahalin tulad sa isang heater na nagre-regulate ng enerhiya ng buong katawan. Naranasan kong gamutin ng isang 62 taong gulang na lola matapos ang menopause na nagpasya na magpapayat at panatilihin ang kanyang figure sa pamamagitan ng paggawa ng hilaw na kale juice kasama ng maraming gulay at prutas bilang kapalit ng pangunahing pagkain. Sa simula, akala niya ay nasa tamang landas siya, ngunit unti-unti ang kanyang muka ay naging maputla, ang kanyang mga mata ay lumalim at palagi siyang nilalamig hanggang buto. Ang pinakanakakatakot ay ang pakiramdam ng pagkapagod hanggang sa ayaw ng kumilos. Kahit na tumayo lamang ng ilang hakbang, hindi nakatulong ang mga mamahaling bitamina. Nang magpatingin siya, ikinagulat niya ang resulta ng pagsusuri. Malubhang bumaba ang function ng kidney at napakababa ng antas ng thyroid hormone, ang maliit na organ na parang butterfly sa leeg. Ang dahilan ay nasa goitrogen, isang natural na sangkap na matatagpuan sa hilaw na kale. Ang sangkap na ito ay humahadlang sa thyroid gland na sumipsip ng iodine na nagiging sanhi upang ang pabrika ng hormone ay unti-unting humina. Sa mga kabataan, may kakayahan pa ang katawan na bumawi. Ngunit sa mga kababaihan na lampas 60 taong gulang, kung saan ang hormone ay bumababa na, ang paggamit ng malaking dami ng hilaw na kale araw-araw ay parang pagbubuhos ng malamig na tubig sa isang naghihingalong apoy na nagiging sanhi upang ito ay mamatay ng tuluyan. Ang mas mapanganib ay ang thyroid at kidney ay may mahalagang koneksyon. Ang thyroid hormone ay tumutulong sa puso na tumibok ng sapat upang magdala ng dugo sa kidney. Kapag bumaba ang hormone, bumabagal ang tibok ng puso, nababawasan ang dugo na dumadaloy sa kidney at ang kidney ay napupunta sa isang matagal na estado ng malnutrisyon na humahantong sa pagbaba ng function. Napaiyak ang lola nang malaman niya na ang juice na iniinom niya na may paniniwalang nagpapanatili ng kalusugan ay siya palang unti-unting pumatay sa enerhiya ng kanyang buhay. Mahal na mambabasa, ang pagkapagod ay hindi isang hindi maiiwasang bahagi ng katandaan. Madalas, ito ay isang senyales ng paghingi ng tulong na natatakpan ng mga ugali na akala natin ay malusog. Ang hilaw na kale ay maaaring isa sa mga iyon. Ang sakit sa thyroid ay tahimik na umuunlad hanggang sa kahit ang mga profesional sa medisina ay madaling makaligtaan kung hindi iniisip. Kaya, kayo mismo ang dapat na alalahanin at protektahan ang inyong sarili. Upang mas maikintal ang pangalan ng mahalagang organ na ito na kasama ng kidney, nais kong tandaan ninyo ng mabuti ang 3 salita. Thyroid gland. Kapag nakita ninyo, binasa, at isinulat sa inyong isip, kikilalanin ng utak na ito ay impormasyong direktang may kinalaman sa buhay na makakatulong sa inyo na hindi makalimutan kahit na ang inyong memorya ay hindi na tulad ng dati. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na maging malusog at magkaroon ng kalidad ng buhay araw-araw. Bahagi 2. Ang lihim sa pagkontrol ng lason. Ang panuntunan ng 120 segundo at suka kalamansi. Pagkarinig sa bahaging ito, lubos kong naiintindihan ang nararamdaman ninyo. Hindi kakaunti ang malilito, mawawalan ng pag-asa o magagalit pa nga. Dahil ang gulay na dating pinaniniwala ang simbolo ng kalusugan ay binabanggit na may mga panganib sa kidney, puso at thyroid. Magtatanong ang ilan sa inyo kung dapat ba ninyong buksan ang refrigerator, kolektahin ang lahat ng kale at itapon na lang upang hindi na mag-alala. Ngunit bilang isang profesional sa pangangalaga ng kalusugan para sa mga matatanda, malinaw at mariin kong sasabihin, hindi na kailangang itapon. Ang kailangan nating itapon ay hindi ang kale kundi ang paraan ng paggamit natin dito. Ang dahilan kung bakit ko ipinakita ang mga babala kanina ay hindi upang takutin kayo o mawalan ng tiwala sa natural na pagkain. Sa kabaligtaran, gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang katotohanan. Ang kale ay hindi masama, mali lang ang oras, paraan at dami ng pagkakakain natin dito, lalo na kapag ang kidney ay nasa yugto na ng pagtanda. Sa edad ng pagiging nasa katanghali ang gulang at matanda, hindi na kayang tiisin ng katawan ang kaya nito noong bata pa.
Ang pagpilit sa mga uso sa pagkain na iniaalok para sa mga kabataan sa isang katawan na dumaan sa ilang dekada ng pagtatrabaho sa buhay ay napakalaking kawalan ng katarungan sa inyong sarili. Mula sa pananaw ng agham, ang kale ay itinuturing pa ring isa sa mga pinakamayamang gulay sa nutrients na naglalaman ng maraming malakas na antioxidant tulad ng sulforaphane at beta-carotene. Ang mga sangkap na ito ay napatunayang nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, protektahan ang mga sel at suportahan ang pag-iwas sa kanser. Ngunit ang filosofiya ng buhay sa edad na ito ay hindi na tungkol sa mas marami, mas mabuti, kundi sa pag-unawa sa sarili at pag-alam kung kailan hihinto. Tulad ng isang magandang rosas na may tinik, kung yayakapin mo ng mahigpit nang hindi alam ang paraan, tiyak na dudugo ka. Ang matalinong tao ay hindi iniiwasan ng rosas dahil sa tinik, kundi natututo kung paano putulin ang mga tinik bago hawakan. Tinatawag kong pagkontrol sa lason ang pamamaraang ito. Sa kalikasan, maraming bagay ang parehong gamot at lason. Ang isdang fugu ay maaaring nakamamatay, ngunit sa kamay ng isang chef at eksperto, nagiging isang bihirang pagkain. Ganoon din ang kale. Kapag ginawa ng tama, hindi na ito pabigat sa kidney kundi maaaring maging isang gamot na sumusuporta sa nanghihinang katawan. Ang problema ay nasa kung mayroon tayong sapat na pasensya at kaalaman upang kontrolin ito. Ang magandang balita ay ang mga sangkap na dating itinuturing na banta sa kidney at thyroid sa kale tulad ng potassium, oxalic acid at goitrogen ay may isang napakahalagang pagkakapareho. Hindi sila matatag sa mataas na temperatura at malinis na tubig. Hindi ito alamat kundi isang pangunahing prinsipyo ng biochemistry. Ang oxalic acid ay may tendensiyang matunaw sa mainit na tubig. Ang goitrogen ay nagbabago ng istruktura kapag nakatagpo ng init, kaya't lubhang nababawasan ang kakayahan nitong pigilan ng thyroid. Ibig sabihin, sa isang tamang hakbang lamang sa kusina, ang kale ay automatikong magtatanggal ng armas at mananatili na lamang ang masustansiyang bahagi. Mula sa filosofiya ng buhay, ito ay tulad din ng tao sa pagtanda kapag alam na kung paano lutuin ang mga mapait na karanasan sa pamamagitan ng pagiging kalmado at kaalaman. Pinapanatili natin ang esensya at binibitawan ang lason ng pag-aalala. Ang pagkain ng hilaw ay lason, ang pagluluto ay gamot. Ang pagbaliktad na ito ay hindi nagkataon lamang kundi isang batas na inihanda ng kalikasan para sa mga handang magmasid ng dahan-dahan. Tungkol sa kung paano gawin, ganap ninyo itong magagawa sa bahay nang walang anumang espesyal na kagamitan. Una sa lahat, ibuhos ang tubig sa isang kaldero at pakuluan hanggang sa kumulo ng malakas. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, hugasan ng maigi ang kale sa ilalim ng umaagos na tubig upang maalis ang dumi. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang kale sa kaldero at simulang bilangin ang oras. Ito ang pinakamahalagang punto ng pamamaraang ito. Kailangan ninyong blanching ito ng eksaktong 120 segundo o 2 minuto, hindi higit at hindi bababa. Ang 2 minutong ito ay hindi basta-bastang numero. Ito ang sapat na oras upang mabuksan ang cellular structure ng kale na nagpapahintulot sa oxalic acid at goitrogen na lumabas sa tubig. Kung mas mababa sa 10 minuto, hindi pa ganap na nakakalabas ang lason. Kung sobra sa 3 minuto, mawawala ang crispiness ng gulay, masisira ang bitamina, at kapansin-pansing bababa ang nutritional value. Sa propesyonal na termino, ito ay itinuturing na golden time upang mapanatili ang mabuti at maalis ang masama. Pagkatapos ng eksaktong 2 minuto, patayin agad ang kalan, alisin ang kale, at mabilis na banlawan ng malamig na tubig upang ihinto ang proseso ng pag-init. Ang berdeng tubig na natira sa kaldero ay kailangang itapon ng ganap, huwag nang gamitin sa anumang paraan. Hindi ito nutritious water kundi wastewater na naglalaman ng mga sangkap na nakuha mula sa gulay. Ang kale pagkatapos ng blanching ay magiging mas malambot. Bababa ang volume, madaling nguyain, madaling tunawin, at lalo na, ang pressure sa kidney ay lubhang bababa kumpara sa pagkain ng hilaw. Sa edad na ito, mas mahalaga ang ginhawa ng tiyan at tahimik na pagtulog pagkatapos kumain kaysa sa anumang advertisement. Isang plato ng blanched kale na bahagyang hinaluan ng suka o ilang patak ng kalamansi para masarap kainin o mabilis na igisa ng kaunting langis ay mas ligtas at mas kapakipakinabang kaysa sa pilit na pag-inom ng isang baso ng hilaw na gulay juice tuwing umaga nang may pag-aalala. Kapag kumakain tayo ng may kaalaman at pagmamahal sa katawan, ang pagkain ay magiging kasama natin sa buhay sa halip na isang pagsubok sa pagtitiis ng kidney at katandaan. Bahagi 3.
Ang huling armas, kalamansi at suka, diskarte laban sa bato. Matapos ang tamang pag-blanch ng kale upang maalis ang karamihan ng mga hindi kanais-nais na salik, ngayon tayo ay tunay na lumipat sa pinakamahalagang yugto sa paglalakbay na protektahan ng kidney. Madalas kong ibinabahagi sa aking mga pasyenteng matatanda na ang pag-blanch ng gulay sa mainit na tubig ay parang pagtatayo lamang ng paunang bakod upang mabawasan ang agarang panganib. Ngunit upang ang kidney na dumaan sa higit sa kalahati ng buhay ng isang tao ay protektahan ng matagal at matibay, kailangan ninyo ng isa pang layer ng kalasag. At ang magandang balita ay ang huling susi na iyon ay hindi mamahalin o mahirap hanapin kundi ang kalamansi o suka. Ang mga pamilyar na panimpla na tahimik na nasa kusina ng halos lahat ng pamilyang Pilipino. Marami sa inyo, pagkatapos mag-blanch ng kale, ay madalas na ginigiling ito ng tubig para mabilis o dahil sa takot na maging matabang kaya nilalagyan ng mansanas, saging o kaunting pulot. Ang mga pagpipiliang ito ay tila malusog at madaling inumin. Ngunit para sa mga lampas 60 taong gulang o sa mga may kasaysayan ng kidney stone, hindi pa ito matalinong paraan. Mula sa pananaw ng geriatric medicine, kung nais pa rin ninyong gamitin ang kale nang hindi nag-aalala tungkol sa pangmatagalang epekto sa kidney, kung gayon, ang inyong kaibigan ay kailangang kalamansi o suka. Hindi ito isyu ng panlasa o personal na kagustuhan kundi isang medikal na diskarte na may malinaw na basehang siyentipiko upang pigilan ang panganib ng pagbuo ng kidney stone mula sa ugat. Sa kalamansi at suka ay naglalaman ng citric acid, isang aktibong sangkap na lubos na pinahahalagahan ng mga eksperto sa nephrology sa natural na pagpigil sa kidney stone. Kapag kumain kayo ng kale, kahit na lubusang na blanch na, may posibilidad pa ring may natitirang napakaliit na dami ng oxalic acid. Kung walang suportang hakbang, ang dami ng acid na ito ay maaaring makatagpo ng calcium sa katawan at simulang magkristal sa paglipas ng panahon na bumubuo ng bato. Sa oras na ito, ang citric acid mula sa kalamansi o suka ay gaganap ng aktibong papel na makipag-ugnayan muna sa calcium. Hindi nito bibigyan ng pagkakataon ng oxalic acid na lumahok sa reaksyon ng pagbuo ng bato. Maaaring ilarawan ng simple na ang citric acid ay parang isang naunang dumating na kumukuha ng pwesto na nagiging sanhi na wala ng espasyo para umiral ang nakakapinsalang sangkap. Hindi lamang doon nagtatapos. Ang citric acid ay tumutulong din sa paglikha ng isang kanais-nais na kapaligiran sa urinary system na nagpapahirap sa mga maliliit na kristal na kumapit at magsama-sama. Dahil dito, madali silang lumabas sa pamamagitan ng ihi sa halip na tahimik na maipon. Para sa mga matatanda, napakahalaga nito dahil sa panahong ito, humina na ang kidney at ang kakayahan nitong maglabas ng mga kristal ay hindi na kasing lakas ng noong bata pa. Ang isang maliit ngunit tamang pagbabago ay makakatulong na mabawasan ang pasanin sa kidney sa loob ng maraming taon na kapansini-pansing nagpapababa ng panganib na mga ilangan ng medical na interbensyon sa hinaharap. Bukod sa issue ng kidney stone, ang kale ay isang mayamang pinagmumulan ng calcium at iron, mga mahahalagang mineral para sa matibay na buto at malusog na dugo. Gayunpaman, sa edad ng pagiging nasa katanghaliang gulang at matanda, bumababa ang acid sa tiyan na lubhang nagpapababa sa kakayahang sumipsip ng mga mineral na ito. Ito ang oras kung kailan tahimik ngunit epektibong gumaganap ang kalamansi at suka. Ang kanilang bahagyang kaasiman ay nakakatulong na mapabuti ang digestive environment, sa gayon ay nagpapataas ng rate ng pagsipsip ng calcium at iron sa bituka. Sa gayon, naihahatid ang nutrients ng kale sa tamang lugar na kailangan ng katawan sa halip na dumaan ng walang kabuluhan. Mula sa personal na karanasan pati na rin sa maraming taon ng klinikal na kasanayan, pinananatili ko ang isang napakasimpleng ngunit pare-pareho na ugali. Tuwing gumagamit ako ng blanched kale, maging ito ay para inumin o haluin sa pagkain, palagi akong nagdaragdag ng isang kutsarita ng suka o ilang patak ng sariwang kalamansi juice. Ang maliit na ugali na ito ang nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang aking kidney ay protektahan sa pinakamahusay na paraan na posible. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na minsan, isang bote ng suka sa kusina ay mas mahalaga kaysa sa maraming mamahaling supplement. Kung alam ninyo kung paano gamitin ng tama at sa tamang oras sa edad na ito, ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado, hindi rin kailangan na sumunod sa mga nakakaakit na advertisement. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa kung saan mahina ang inyong katawan at protektahan ito sa pamamagitan ng matalinong mga pagpipilian araw-araw. Kapag ang kale ay tamang na blanch
at hinaluan ng kalamansi o suka, hindi na ito isang potensyal na banta sa kidney, kundi nagiging isang tahimik na kaalyado na tumutulong sa inyo na mabuhay ng mas magaan, mas panatag, at mas matatag sa darating na katandaan. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa sarili ninyong kalusugan. Bahagi 4. 5 gintong panuntunan sa pag-inom ng kale juice. Sa puntong ito, naniniwala ako na natuklasan na ninyo ang isang napakapamilyar na katotohanan sa pangangalaga ng kalusugan sa katandaan. Bihira tayong kulang sa kaalaman o mabubuting pagkain, ngunit ang tahimik na sumisira sa lahat ng pagsisikap ay ang kakulangan ng disiplina sa paggamit. Sa geriatric practice, palagi kong ipinapaalala sa aking mga estudyante ang isang pangungusap na tila malamig ngunit totoo. Ang isang mabuting pamamaraan kung ginamit ng mali ay mas mapanganib kaysa sa hindi paggamit nito. Kaya, kung pinili ninyo ang kale juice bilang bahagi ng inyong paglalakbay upang protektahan ang kidney, tiyak na kailangan ninyong ituring ito bilang isang seryosong regimen at hindi isang inumin na depende sa kapritsyo. Ang sumusunod na 5 panuntunan ay hindi mga pangkalahatang payo sa internet, kundi ang mga bagay na ako mismo ang nagpapatupad araw-araw na inangkop upang maging angkop sa kidney na matagal nang gumagana ng mahigit sa kalahati ng buhay. Una, wastong paghuhugas at paghahanda. Ang kale, nabili man sa tradisyonal na pamilihan o supermarket sa Pilipinas, ang likod ng dahon ay kadalasang nag-iipon ng lupa, buhangin, mikrobyo at mga nalalabi na mahirap makita ng mata. Hindi sapat ang basta-bastang paghugas sa isang palanggana ng tubig. Dapat ninyong hugasan ang bawat dahon sa ilalim ng umaagos na tubig ng dahan-dahan ngunit lubusan, ituring ito bilang unang hakbang ng paglilinis. Ang tangkay ng kale ay napakatigas at naglalaman ng maraming magaspang na fiber. Kung mahirap nang tunawin para sa mga kabataan, mas lalong pabigat ito para sa digestive system ng matatanda. Kaya ang ganap na pagputol ng tangkay at paggamit lamang ng malambot na bahagi ng dahon ay hindi pag-aaksaya kundi isang pagpapakita ng kaalaman at paggalang sa sariling katawan. Pangalawa, blanching ng eksaktong 20-20 segundo. Ito ang pinakamahalagang panuntunan at madalas din ang pinakamadaling balewalain. Kapag kumulo ng malakas ang tubig, ilagay ang kale at bilangin ng eksakto ang 120 segundo. Huwag paikliin dahil nagmamadali, huwag din pahabain dahil sa pag-aalala. Ang tagal na ito ay nakakatulong na mabawasan ang mga hindi kanais-nais na compound tulad ng oxalic acid at goitrogen. Ang mga sangkap na ito ay maaaring magdulot ng kahirapan sa kidney kung matagal na naipon. Kung masyadong mabilis ang blanching, hindi pa ganap na nakakalabas ang lason. Kung masyadong matagal, nawawala ang biological value ng gulay. Pagkatapos ng sapat na oras, kailangan itong alisin agad, banlawan ng malamig na tubig at pigain ang tubig. Madalas kong tawagin itong ritual ng paglilinis. Hindi ito formal kundi isang napaka-praktikal na hakbang sa pagprotekta sa kidney. Pangatlo, ang gintong ratio sa pagga-grind. Kailangan lang ninyo ng isang maliit na bungkus ng blanched at piniga na kale na ilalagay sa blender kasama ng humigit kumulang 2 ml ng malinis na tubig. Pagkatapos ay magdagdag ng 1 kutsarita ng suka o ilang patak ng sariwang kalamansi juice. At sa puntong ito, nais kong bigyang diin ng pinakamariin. Huwag na huwag magdagdag ng anumang pampatamis. Kapag naglagay kayo ng asukal, pulot o yogurt para lang masarap inumin, ang baso ng inumin na iyon ay lumayo na sa layunin ng pagprotekta sa kidney, nagiging pabigat sa daloy ng dugo at metabolismo. Ang sariwa, bahagyang maasim, at natural na lasa ang senyales ng isang inumin para sa mga nasa hustong gulang na marunong pigilan ang agarang kagustuhan upang makamit ang pangmatagalang kalusugan. Pang-apat, limitahan ang dami ng paggamit araw-araw. Isang karaniwang pagkakamali ay ang pag-iisip na mas marami ang gagamitin sa mabuting pagkain ay mas maganda. Para sa mga matatanda, ito ay isang napakapanganib na pag-iisip. Araw-araw, dapat lang kayong uminom ng 1 baso, humigit kumulang 150 ml. Ang kale ay may malakas na bisa. Kahit na ginawa ng tama, ang labis na paggamit ay maaari pa ring maging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng kidney. Sa modernong medisina at tradisyonal na medisina, ang prinsipyo ay pareho. Ang labis na dosis ay nagiging lasundin ng gamot. Ang pag-alam kung kailan hihinto ang karunungan ng katandaan.
Panglima, inumin agad pagkatapos gawin. Marami sa inyo para sa kaginhawaan ay ginagawa na ng maaga at iniimbak sa refrigerator upang inumin ng paunti-unti. Ang ugali na ito ay tila nakakatipid ng oras ngunit lubhang nagpapababa ng halaga ng juice. Sa sandaling makipag-ugnayan sa hangin, nagaganap ang proseso ng oksihenasyon, bumababa ang mga enzyme at kapakipakinabang na aktibong sangkap habang tumataas ang panganib ng bakterya. Para sa katawan na lampas 60 taong gulang, ito ay isang hindi kinakailangang panganib. Bagaman bahagyang abala, gumawa kayo ng sariwang juice bawat pag-inom at inumin agad. Ito ang paraan upang igalang ang paghahanda at protektahan ang sariling kalusugan. Ang 5 panuntunan na ito ay tila marami sa unang tingin, ngunit sa katunayan ay maliliit na ugali lamang na paulit-ulit na ginagawa. Ang pagiging regular na iyon, ang tahimik na lumilikha ng malaking pagkakaiba. Nagpapasya kung ang inyong kidney ay magiging malusog o mahina pagkatapos ng 1 taon at kung magkakaroon pa rin ng lakas upang samahan kayo sa loob ng 10 taon pa o hindi. Sa yugtong ito ng buhay, ang mahabang buhay ay hindi kasing halaga ng pamumuhay ng magaan, pamumuhay ng aktibo at pamumuhay ng hindi umaasa. At minsan ang lahat ay nagsisimula sa pagiging seryoso sa isang baso ng inumin na iniinom ninyo tuwing umaga. At kung patuloy pa rin kayong nakikinig hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyon ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Konklusyon. Mahal na mambabasa. Ngayong araw ay hindi lang tayo basta nag-usap tungkol sa kale o isang masustansiyang pagkain. Higit sa lahat, magkasama tayong dumaan sa isang tahimik na aralin sa survival na magpapasya sa kalidad ng mga nalalabing taon ng buhay ng isang tao. Ang kidney ay isang napakamatibay na organ, napakamatibay hanggang sa puntong nakakaawa. Maaari itong tahimik na magtiis kapag mataas ang potassium, kapag naipon ang oxalic acid, kapag ang asin at tubig ay pinipilit araw-araw ng walang reklamo o malinaw na babala. Sa sandaling malampasan ang lahat ng limitasyon, tahimik itong bibitaw. At sa panahong iyon, huli na ang lahat ng pagsisikap sa emergency room. Narinig ko na ang maraming bulungan na puno ng pagsisisi mula sa mga taong dumaan sa hangganan na iyon. Sana hindi na lang ako umiinom ng hilaw na gulay araw-araw, sana nagtiyaga pa ako sa pagblanch ng gulay ng kaunti pa, sana hindi ko na lang inuna ang masarap na lasa sa bibig. Ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagsisisi. Kapag nalaman na nila na hindi sinasadya nilang nasira ang katawan na kasama nila sa buong buhay, ayokong marinig ang mga salitang iyon mula sa inyo mismo isang araw. Ang 2 minutong paghihintay habang nagbla-blanch ng gulay at isang maliit na kutsarita ng suka araw-araw. Ang mga ibinahagi ko ngayong araw ay hindi gumagastos, hindi nangangailangan ng gamot at hindi nangangailangan ng lakas. Ngunit ang maliit na pagbabagong iyon ay maaaring magpasya kung makakaupo kayo ng payapa sa inyong paboritong silya sa inyong bahay o kung ang buhay ninyo ay nakatali sa malamig na kama sa dialysis room. Ito rin ang magpapasya. Kung kayo ay magiging isang matatag na suporta sa inyong mga anak at apo o magiging sanhi ng pag-aalala ng buong pamilya tuwing tinatawag ang pangalan ng ospital. Tandaan na kung malusog ang kidney, malinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, sariwa ang buong katawan, malinaw ang isip at tahimik ang tulog. Sa edad na ito, ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mga mamahaling bagay kundi sa kaalaman at disiplina sa hapagkainan araw-araw. Ang hapagkainan, kung ginamit ng tama, ay ganap na makakapagpalit sa maraming pagbisita sa ospital. Bago magtapos, nais kong magkasama nating isaisip ang isang pangako habang buhay. Para sa kalusugan ng kidney, para sa isang katandaan na hindi umaasa, mangyaring tandaan ng mabuti ang 4 na salitang ito. Kumain ng luto, magluto ng maigi. Ang 4 na salitang iyon ay hindi isang slogan, kundi isang pangako sa inyong sarili na kayo ay mamumuhay ng marangal, aktibo at may dignidad na lalabas sa sarili ninyong mga paa hanggang sa kayo ay tumanda na ng husto. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang nilalaman ngayong araw, mangyaring i-like upang malaman ko na patuloy kayong sumusuporta at kasama ko. Mag-subscribe sa channel upang tuwing may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang patuloy tayong matuto kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Sino ang nakakaalam?
Isang maliit na pagbabahagi lang ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na magkaroon ng pagkakataong mabuhay ng mas malusog araw-araw. Maraming salamat po.